ng ating lover boy na si Andres, ng mga katipunero at ng mga tunay na revolusyonaryo sa lahat ng panahon. Di ba nga, sabi ni Ernesto Che Guevara, déjeme decirle, Arcego de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Nairaos ko na rin yung matagal kong minimorize. Okay, translation. At the risk of seeming ridiculous, let me say that the true revolutionary is guided by a great feeling of love. Di ba nga, iyan mismo ang itinutumbok ng tulangay mortal ni Andres Bonifacio. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig! Revolusyon kontra reformismo. Ngayon, hindi siya minamasama natin ang reforma at ang mga reformista. Hindi. Paris ng mga revolusyonaryo, reformista man ay taos na umiibig sa bayan. Ngunit, sa isang lipunan na katulad ng sa atin, kung saan ang mga suliranin ay mauugat sa mismong struktura at sistemang sosyo-politikal, paano natin gaganapin nanantay ang pag-ibig sa bayan kung ang hangad natin ay isang tunay at matagalang pagbabago? Tignan natin, Andres. Sumali tayo sa samut-saring asosasyon para sa reforma tulad ng La Propaganda. Upang makatulong sa guguli ng mga propagandista sa Madrid. Aba, Andres, maging sa Asosasyon Hispano-Filipino. Doon sa Espanya, hindi man tayo ay nag-ambag. Oo, tayo lang nagambag. Ngunit ang mga salating ipinapadala natin ay nagagastos ng di may paliwanag. Tapos, niyakap natin ang masoneriya dahil ayunin natin magpalaganap ng propaganda. At ayun yan, ang reforma. At ang pinakahuli, sumama tayo sa La Liga Filipina ni Dr. Rizal. At ang ilan pa nga sa atin ay nahalal na opisyal. At hindi ba't maging si Dr. Rizal ay agad pinakit matapos ang unang pagpupulong. At ang bali-balita, ipapatapon doon sa tapitan. Ang tanong, sa mahaba nating pagsangkot sa mapayapang pagkilos sa paghingi ng reforma, ano ang ating inani? Ano ang ating napala? Wala. Wala. Maliban sa paghinala at iba yung pananakit ng mga Kastila. Mayroon naman